Uumpisahan ko po dito. Pag nakita niyo po siya, ano po ang una niyong maiisip? Pasko na po. Pasko na po kaagad. Sino po yan? At ano po ang famous line? Uy, may kakanta. Pero kapag si Jose Marichan ay nakita niyo po, ano pa ang isa niyong gustong gawin? Sige nga po. Gusto niyong bumili sa online shopping. Tama po ba? Dahil sa Shopee. At masaya po yan dahil tayo pag Pasko, namimili po ang tao. Kayo po ba pag nakakita kayo nito, ano pong nafe-feel nyo? Yan, ano pong nafe-feel nyo? Ayoko yan, Pastor. Gastos lang sa kuryente yan. Kayo po ba naglalagay kayo sa bahay ng parol? Di ba it brings joy? Tama po ba? Nagiging lively yung bahay po natin, yung neighborhood natin, at sana po naglalagay po tayo niyan. At meron pang isa na alam ko magugutom po kayo. Kayo po ba kumakain nito tuwing Pasko? Uy, sino po mahilig dyan? Bawal po sa may diabetes. So mag-iingat po. Pero masarap po yan, tama po ba? Niluluto lang yan tuwing Pasko. Or hindi na. Madalas meron na din po nabebenta. At babalikan ko lang po na narinig nyo na po ba to? The most wonderful time of the... Naisip nyo po, no? Sa lahat ng isa-celebrate natin, ano ang mga sineselebrate natin na masaya? Ano po? Birthday, tama po ba? Isa sa nagse-celebrate tayo na magarbo ng grand, saan daw po? Sa birthday. At sino pa yung isa nating pinagse-celebratean? Yung Pasko, tama po ba? Sino po dito may lechon pag Pasko? Wala. Lechong tinapay na lang muna po tayo. Pero tama po ba pag December na, bakit ang lively ng tao? Napakasaya, di po ba? Parang napakasaya lagi. At narinig nyo na ba to kay Coco Martin? Love, joy, hope. Mambira. Ito po ay sikat na sikat. Alam niyo po, ito ang punong-puno ang Pasko ng love, joy, hope. Tama po ba? Punong-puno. At napakasaya. Bakit po punong-puno? Alam niyo po, the Christmas season brings joy to everyone. Do you agree with me? Malungkot po ba kayo? Ba't parang malungkot po kayo? Parang, hindi po Biyernes Santo ngayon. December po ngayon. Di po ba? So, nagsiselebrate tayo. Alam niyo, nagbibring siya ng joy. Bakit daw po? Tayo daw po minsan may family gathering. Tama po ba? Nagsasama-sama yung pamilya, yung malalayong lugar, pumupunta sa isang bahay, nagse-celebrate. Napakaganda. At hindi lang po daw yan, nagbibigay ng regalo. Huwag po natin kalimutan magbigay ng regalo. At mag-share daw po ng blessing. At ano pa daw yung sumunod? Faith brings love and hope. Ito daw po ang gusto natin. At naiintindihan po ba natin yung true meaning ng Christmas, mga kapatid? Naiintindihan ba natin? O ito lang ang gusto natin pag Pasko? Dito natin sila naiintindihan na, kapag Pasko, nandito ang pamilya namin, magbibigay ng regalo, kaya masaya. Kaya sa oras po na ito ang pag-uusapan natin. Ano po ang title natin for today? Christmas joy. Bakit Christmas joy po? Sana maintindihan natin yung true meaning of Christmas, kung bakit tayo nagse-celebrate, kung bakit tayo nagbibigay ng regalo. At uumpisahan ko po yan dito, Christmas joy is not sabihin hindi siya seasonal lang. Kahit sabihin mong January, February, pag naalala mo na meron kang meaning na to, mamaya ko explain, ay magiging masaya ka. Hindi lang sa Pasko na to. Baka maging generous ka pa. Bakit? Tuloy ko lang po. Ito po ang tunay na meaning ng joy. Bakit, Pastor, yan ang tunay na meaning ng joy? Alam niyo po, pag hindi natin yan nakitang tunay ng meaning ng joy, magiging balewala ang lahat. Amen po ba? Magiging sayang ang lahat. Bakit, Pastor? Tuloy ko lang po. In Luke chapter 2, verses 10 to 11, sabi dito, ang kausap po ng angel ay mga shepherds po. Dahil si Jesus Christ ay sinilang na, mga kapatid, sinilang na. And ito po ang sabi dyan, but the angel reassured them, don't be afraid. He said, I bring you good news that will bring, ano daw po? Great joy. Ito yung true joy. Ito daw po yun. Saan natin mahanap?
To all people, the Savior, yes, the Messiah, the Lord has been born today in Bethlehem, the city of... Pag kayo sinabihan na may Savior na, magiging masaya po ba kayo mga kapatid? Tama. Sino ditong ligtas na? Amen. Dapat masaya tayo. Parang ang lulungkot po ng mukha nyo. Hindi po patay si Jesus. Buhay siya. At alam nyo po, gusto ko lang po i-elaborate, pag kayo po ang naka-experience nito, madaling araw, nagising kayo, ano po ang mafe-feel nyo? Ano po mafe-feel nyo pag yan ang bumungad sa inyo? Lord, kukunin mo na ba ako? Ano po, joy po ba or fear? Wow, thank you. Alam nyo po, sabi sa first service, joy daw, ha? Natuwa kayo? Ang bihira, excited na sila kay Lord, ha? Pero sa totoo lang po, tama po ba? Kung sasagutin natin with all honesty, ito po yan matatakot tayo. Kaya sabi dyan po, alam niyo po, fear steals the joy. Pag tayo daw po may takot, nawawala yung joy sa puso natin. Tama po ba? Nawawala siya. Kapag sa mga ginagawa natin, takot na tayo. Sino po dito takot sa heights? Pag tumingin sa building, natatakot, hindi kakayanin, kakabahan. Tama po ba? Imbis na enjoy mo yung scenery, hindi, natatakot ka na. May fear steals the joy. At gusto ko lang po elaborate yung fear, hindi lang po yan sa fear of heights. Tingnan lang po natin, sino ditong natatakot magkamali? Alam nyo po, magiging honest po ako, ito po ang kinakatakutan ko, magkamali. Bakit? Bilang pastor, kapatid, kapag nagkamali ako ng binigkas, mananagot ako sa Diyos. Tama po ba? Mananagot ako. At alam nyo po, minsan tayo, natatakot tayo sa buhay natin kasi pag nagkamali tayo, magiging chain reaction na siya, tutuloy-tuloy. Alam nyo po, feeling inadequate or not enough. Feeling mo hindi ka enough. Nafe-feel nyo din po ba yun? Hindi ako enough. Kung hindi lang failing, envious. Comparing yourself to others, pambira, buti pa sila. Buti pa sila yung regalo nila, iPhone 17. Sa amin, Cherry Mobile. Naiinggit, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka mainggit. Hindi yan ang meaning ng gusto natin sa Christmas na to. Tutuloy ko lang po, anxious na problema ko, saan ba ako kukuha ng pambayad? Saan ba ako kukuha ng pang Noche Buena namin? Saan ba ako kukuha ng pangregalo ko sa kapatid ko, sa anak ko, sa asawa ko? Saan ko kukunin yan? Anxious. Nervous about the outcomes. Baka hindi maging okay yung Pasko namin. Baka sa New Year, dilis na lang kami. Ganun po ba ang pinoproblema natin? At tutuloy ko lang po, kaya nung nagtutuloy-tuloy yan, nagiging restless na tayo. Napapagod na. Unsettled in mind or spirit. Yan ba ang na-experience mo ngayon, kapatid? Nandiyan ka ba? Dahil tinitingnan natin ang Christmas ng iba, sa ibang perspective. At gusto ko lang po ituloy, sabi dito, but the angel reassured them, don't be afraid. Kaya sasabihin ko sa iyo ngayon, kapatid, don't be afraid. Kaya ni Lord mag-provide. Huwag kang makakakabahan. Bakit? Nag-e-enjoy tayo sa season na ito. Nag-enjoy tayo. Mamaya na, tuloy ko lang po. Do not be afraid is one of the most repeated divine commands. At titingnan nyo po ilang beses to sinabi sa Bible. Alam nyo po ilang beses to sinabi sa Bible? 100 to 150. Lagi sinasabi ng Diyos sa tao na huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Lagi sinasabi ng Diyos. Kahit saan noon pa, lagi sinasabi ng Diyos, huwag kang matakot. At anong meaning niyan, kapatid? It means you must trust and rely on God. Minsan sa buhay natin, sa sitwasyon natin na uncontrollable, you just need to trust God. Kailangan mo lang magtiwala sa Diyos. At huwag kang matakot. Huwag tayong mabuhay sa takot. Amen po ba? Huwag kang mabubuhay sa takot. At alam niyo po, itong takot na to, fear often arises when we face yung mga bigla-biglaan na dumarating sa buhay natin. Katulad ko po, na-experience namin. Biglang may dumating na problema. Matatakot ka. Tama po ba? But ito po ang sagot, but God's presence is meant to eliminate fear.
Si Lord ang mag-aalis ng takot mo sa araw na ito, kapatid. Mawawala yan. At sabi nga po dyan, bakit gusto ko lang pong patunayan sa Bible mismo, in Psalms 94:19, when my anxious thoughts multiply, dumadami ang iniisip, problema sa buhay, problema sa bahay, ito po ang sagot, within me, your comforts delights me. Nagiging masaya ka pagkasama mo ang Diyos. May comfort sa buhay. At uumpisahan ko po dito, sabi dyan po, di ba, great joy. At gagawa po ako ng acronym ng meaning ng joy ngayon kung paano po tayo magse-celebrate ng Christmas. Ready na po ba kayo? Ay, Pastor, di ka pa pala nag-uumpisa. Parang dami na nun, Pastor. Pero saglit lang po ito. Gusto ko lang po maintindihan natin yung true meaning ng Christmas. At alam niyo po, Christmas joy starts with, anong unang letter po sa joy? J. Umpisahan mo dito. Kay Jesus. Tama po ba? Kapag hindi ka dyan nag-umpisa, kapatid, may problema na. Magkakamali ka na. Bakit kay Jesus? Tingnan nyo po, in Luke 2, verse 11, sabi po dyan, for unto you is born this day in the city of David, saan po yan? Sa Bethlehem, a Savior who is Christ the Lord, na buhay si Jesus sa Bethlehem, na merong ano daw po, tingnan niyo po ito. Sino dito mga engineer? Meron po bang engineer? Doktor. Tama po ba? Doktor. Architect. Manager. Pag kinuha niyo po yung title na yan, kailangan niyo i-gain. Tama po ba? Kailangan niyo may ma-achieve kayo para makuha niyo yung title na yan. Pero si Jesus Christ, nabuhay siya, ito na ang title niya. Anong title niya una? Wow! Savior, tagapagligtas. Niligtas tayo ng Diyos. At may isa pa, si Jesus Christ po, baka sa iba, ang isip nyo po, apelido ni Jesus Christ ay Christ. Hindi po Hindi po. At ang meaning po ng Christ ay ito, the Anointed One. The Chosen One. Wow. Tingnan nyo po, no? The Anointed One. Walang ibang pwedeng magligtas sa atin kung hindi si Jesus lang. There's no other way. Si Jesus lang. At may isa pa, ano po sabi? Siya ang Lord and Savior natin. Siya sabi natin, Lord, may authority si Lord sa buhay natin. Yan po ang title ni Jesus Christ. Tingnan niyo po. Sobrang powerful. Amen po ba? Sobrang powerful. Kaya po ba nating lagpasan yan, higitan yan? Napaka-imposible. At tutuloy ko lang po, we often chase joy in the wrong way and end up losing it. Pinipili natin minsan, hindi kasi kailangan yung Noche Buena, hindi kailangan yung puto bongbong, makain ko yan. Ang bihira, mali. Tama po ba? Mali na yung mindset. Mali na. At sana po, joy is not a feeling you chase dahil gusto mo maging masaya sa buhay mo, sa pamilya mo. It is a person who came to you. Yung person na yun na dumating para iligtas tayo. Bakit si Jesus ang true meaning ng Christmas? Bakit si Jesus? 3 reasons Jesus is the source of joy. Una, He removes fear. Nawawala yung takot mo. Kung mamamatay ka, hindi ka natatakot. Bakit? Kasama mo na si Lord. Kay Lord kang pupunta. He removes fear. Ano po yung sumunod? He brings peace. Kahit chaotic ang buhay, kahit problematic ang buhay natin. Tama po ba? May peace sa buhay natin. Dahil yan kay Lord. At isa pa, ang pinakahigit sa lahat, He saves us. Kasi kahit merong inalis ni Lord yung fear, binigyan ka niya ng peace. Pero kung hindi ka niya ililigtas, kapatid, baliwala ang lahat. So ito ang pinakamahalaga sa lahat. Alam niyo po, yan ang true source ng Christmas. Amen po ba? Huwag natin aalisin yan. At ito pa po, sabi diyan, the joy of the Lord is given to those who, malungkot ka ngayon, kapatid, hanapin mo yung joy kay Lord. Problemado ka, hanapin mo yung joy kay Lord. Ano sabi diyan? And, hinanap mo and accept it. And it's not dependent on external situation. Hindi dahil pangit ang sitwasyon,
hindi mo na hahanapin ng Diyos. Kailangan siya ang inuuna natin, siya ang priority natin, siya ang sentro sa lahat ng season na ito at sa buhay natin. Amen po ba? Siya ang sentro. Sabi yan, Christmas joy starts with Jesus. Ano po kaya yung sumunod? Yung O pati Y. Mabilis lang po ito. Ano kaya yung offering? Pwede po yan. Pero tingnan muna natin, ano sabi? Ano daw po? Uunahin mo si Jesus sa Christmas na ito. Sabi diyan, to all, sabi dun sa verses kanina, to all people. Sabi diyan in Luke 2:10b, I bring you good news that will bring you great joy to all people. At kung ang meaning po ng all people diyan ay ito po, not a select few. Hindi yan pinili na ng Lord, yan lang ang ililigtas, kapatid, hindi. Not a select few, not the pambira, sino bang perfect dito? Meron po bang perfect? Pambira, hindi mo kayang higitan ng Diyos. Hindi natin kaya higitan. At hindi lang perfect daw, not the feeling mo ikaw ang importante, ikaw ang main character, kapatid, hindi ikaw ang main character. Si Lord ang main character. At sabi diyan, but all people. Gusto pala ni Lord lahat tayo maging masaya. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord masaya ka. Yan, gusto ni Lord masaya ka. At para maging masaya, kapatid, yun, yes, thank you, Lord. Para maging masaya ka. Sino po dito mahilig magbigay ng regalo pag Pasko? Nagiging tradisyon na po ba natin yan? O merong pamilya dito na ayaw na magbigay ng regalo? Okay na yan, sa birthday na lang. Sino po dito tradisyon yan? Mag-gift giving, nagbibigay ng regalo. Tayo po, tama po ba? Bakit ba kailangan natin magbigay ng regalo? Sa tingin nyo po? Gastos lang yan eh. Bakit kailangan? Ba't kailangan natin magbigay? At meron po munang, ang bihira, gusto nyo po ba? Bibigyan ko po kayo. Hulaan nyo po, ano po yung bibigay sa inyong regalo? Payong po ba yan? Electric fan, napakaganda. Sinong gusto ng electric fan? Konti lang, aircon na gusto. Grabe talaga. Ang yaman ng COGLP. Thank you, Lord. Blessed na blessed, kakatapos lang ng blessed series. So, tanong ko lang po kayo, gusto niyo po ba yung regalo na yan? Oh, ganda, no? Ano po yan? Halatang halata eh, hindi. Daspan. Daspan. Kung bibigyan po kayo ng daspan, baka mabuto mo pa sa nagbigay, no? Ano ba naman yan? Daspan. Kidding aside, kahit bigyan po kayo niyan, magiging masaya pa din tayo. Tama po ba? Natawa tuloy ako. Alam niyo po ba may study sa Amerika na meron daw pong trinay sila na study na ano ba tawag dyan? May research sila na merong group of students, A at B, na yung unang students, both sila binigyan ng $20. Yan, binigyan sila $20. A and B. Yung group A, binigyan sila ng $20 para to spend to themselves. I-spend nila para sa kanila. Yung group B ay binigyan sila ng $20 para i-spend ito sa ibang tao. Hulaan niyo po sino ang naging masaya sa dalawa. At mas fulfilled. A or B? Pera o bayong? Sino pong pili? Sino ang A? Taas ang kamay. Nagregalo para sa sarili niya. Mas blessed siya. Oh, mga bata, sabi mga bata, yes. Kami. A, para sa sarili, gumastos $20. Yung 13 month niya, ginastos sa sarili. Pambira. Yung B daw, sino naniniwala yung B naging masaya? Pambira, masaya. Alam niyo po, ang naging masaya sa dalawa ay yung group B. Bakit? Meron pong study sa psych. Sabi dyan, spending money on others brings happiness to the gift. Pambira, it's better to give than to biblical talaga, pambira, scientific pa. Inaral pa nila, pambira talaga. Sabihin, totoo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Totoo ang salita ng Diyos.
At nakakatuwa po yan kasi to share joy is joy multiplied. Minsan nakala natin na kapag nagbibigay tayo, mas nawawalan tayo. Tama po ba? Pero hindi natin alam na kapag nagbibigay tayo lalo, nag-gain tayo, kapatid. Lalo kang yumayaman, kapatid. Amen? Namamas ko po. Alam niyo po, no, mas nag-i-increase ang meron tayo kapag tayo ay nagbibigay. At mas sumasaya daw yung taong mapagbigay. Sabi nga natin, generous. Yan, dapat generous. Sa mga kamag-anak nyo po, maging mapagbigay tayo. Bakit? Tutuloy ko lang muna. Joy is not meant to be hoarded. Pastor, pinaguran ko yung 13-month ko na yan. 11 months kong pinaghirapan yan, Pastor. Dapat yung 13-month akin lang yan. O yun, hindi siya naging masaya. Alam niyo, sabi dyan, it is meant to be shared. Yan po ang kailangan natin maintindihan. At sabi dito, sa pinakasikat na verse na lahat tayo alam na natin, for God so loved that He gave His only Son. Ano daw binigay sa atin ng amang nasa langit? Anak niya. At pag tinignan po yung anak niya, ito po yan, precious. Tama po ba? Parents, kaya niyo po bang i-offer yung anak niyo? Isa-sacrifice niyo? Sige, Lord. Pasaksak na natin yan, Lord. Gusto niyo po ba yon? Walang magulang na mag-iisip nun. Tama po ba? O meron? Pagpe-pray po kita after ng service. Kailangan mo maano. Bihira. Hindi mo gagawin. Tama po ba? Parents, kasi precious sila sa'yo. At hindi lang precious, high value. High position si Lord. High value, high position. At hindi lang yan, ano daw po? Sufficient. Kasi kung hindi ibigay si Jesus Christ sa atin, there's no other way. Sufficient. Siya lang. Tama po ba? Siya lang. Kapatid, tingnan niyo po bibigyan ko po kayo regalo. Gusto niyo po? Gising pa po kayo? Gising pa po. Gusto niyo po ng regalo? Bibigyan ko po kayo ngayon. Ito pong regalo bibigay ko po sa inyo. Mahal ka ni Pastor. God bless you. Gusto niyo po bang makatanggap niyan sa tao na ninong mo, pamilya mo? Gusto niyo po ba matanggap yan? Yes? Totoo? Totoo ba? Niloloko niyo ako, Talaga, Honest lang. Gusto niyo po ba makatanggap niyan? O, biglang no? Tanong ko po sa inyo, ulitin ko precious po ba yan? Precious yan? Sabihin mo na lang, mahal ka ni Ninong. Isa pa, high value po ba yan? O, biglang no na. Sufficient po ba yan, kapatid? Anong gusto kong i-explain po sa inyo or ipaintindi sa inyo? Na kapag tayo dapat nagbibigay, dapat meron po itong tatlo na to. Tama po ba? Kasi si Lord ang unang nagbigay sa atin ng precious, ng high value, at sufficient. Pastor, ito lang kaya ko, kapatid. Kung ano kaya mo, yun yung best mo. Tama po ba? Kung yun ang best mo, kung 50 pesos ang best mo, ibigay mo. Pambira naman, 50 na nga lang Pastor, 20 lang, sige, basta ang best mo. Amen po ba? Kasi merong value. Si Lord nga nagbigay sa atin, may value, tas tayo magdadamot tayo. Hindi pwede. Amen po ba? Kaya masasabi ko dyan, joy is not meant to be. Amen po ba? Hindi tayo pwede maging selfish. At tutuloy ko lang po, Christmas joy, ano daw po yung una? Jesus? Ang dali lang, tama po ba? At syempre, wag mong kakalimutan ang, sabi ng babae, sarili mo. Gusto ba ni Lord na maging masaya ka sa Pasko na to? Sabi dito, but the angel reassured them, don't be afraid. He said, I bring you. I bring you. Tingnan niyo si Lord, sobrang personal, tama, na binibigay yung invitation. I bring you good
news. So, sobrang personal. Alam niyo po, God's message is personal. Your life matters to... Thank you, Lord. Bakit, kapatid? Ligtas na tayo. Lahat na nandito, ligtas. Bakit? Kilala natin si Jesus Christ. Meron tayong Jesus Christ, may salvation tayo. Tama po ba? Your life matters to Him. Mahalaga ka, kapatid. At hindi lang tayo, kapatid, yung mga nasa labas din. Amen po ba? Kailangan yung nasa labas din. The joy of the Lord is available to you personally. Ano ba yung joy of the Lord? Ano ba yan? Kinakanta natin, the joy of the Lord. The joy of the Lord is our... Kinakanta natin kanina pa natin sinasabi yung joy of the Lord. Ano ba yan? In Nehemiah 8:10, tingnan niyo po ba? Nehemiah said, go and enjoy choice food and, wow, parang banquet. And send some those who have nothing. Ano daw po kailangan gawin? Ano yung kanina natin sa J at O? Ano yung O? Others. Ano daw sabi? And send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. At bibigyan ko lang po kayo ng context dito, may problema ang Israelites tong panahon na yun. May problema sila, umiiyak sila, problematic ang buhay nila. Pero ito ang sinabi ni Nehemiah, the joy of the Lord is our strength. At anong meaning nun? The joy of the Lord empowers the... Kasi kapag ang soul mo, kapatid, pasuko na, wala na, hindi ka na magiging masaya kahit ano mangyari. Pag ang soul mo ang malungkot na, hindi ka na magiging masaya. Alam niyo po, the joy of the Lord is our hope and peace. Yan ang kailangan natin itatak sa isip natin, sa puso natin, na pag may joy of the Lord, merong hope. May pag-asa pa sa buhay natin. Kahit anumang sitwasyon sa buhay natin, may pag-asa. At hindi lang daw po hope, merong kahit chaotic na, kasi siya ang Prince of Peace. He's the Prince of Peace. Siya ang magbibigay ng peace sa'yo. Na kahit magulo na ang buhay, magulo na ang pamilya, nagfe-fail na ang lahat, magbibigay siya ng peace para maayos natin ang buhay natin. And I will end with this. Saglit lang po talaga ako. I will end with this. Ang kausap ng angels ay shepherds. Tama po ba? Meron po bang Noche Buena dyan? Meron po bang Noche Buena? Meron po bang gift-giving dyan sa nakikita nyo? Meron po ba? Pero bakit mukha silang masaya? Gusto ko lang po pa-imagine muna sa inyo. Bakit mukha silang masaya? Walang Noche Buena. Wala namang gifts. Pero bakit masaya sila? Bakit nga ba? Alam niyo po, siguro sabi ko lang kay Lord, Lord, siguro napakasaya na makita ka face to face. Tama po ba? Siguro pag naramdaman ko yung presensya mo, magbabow down talaga ako, Lord. Iba yung joy na meron kapag nakita ka namin. Kapag ikaw ang sentro ng lahat, may joy sa puso namin. Tama po ba? Walang gifts, walang Noche Buena, walang makainan, pero masaya sila. Ito ang true meaning ng Christmas. Si Jesus. Kapag inalis mo si Jesus, magiging sayang ang lahat. Amen po ba? Magiging sayang. Pwede po ba tayong tumayo lahat? At i-ready po natin ang communion elements po natin. At ito po ang gusto ko pong ipagawa po sa inyo sa oras na ito. Gusto ko maging masaya naman tayo, mga kapatid. Maging masaya tayo. Ito po ang heart ko ngayon, ang heart ni Lord, na tayo naman po personally, magpasalamat tayo sa Kanya. Sa lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Bakit po, kapatid? Umabot tayo ng December. Tama po ba? Minsan, binabaliwala natin yun eh. Pero kapatid, next month, 2026 na, buhay pa din tayo. Dahil yan sa favor ng Diyos. Kaya pwede po ba, bago tayo magkomunyon,
magpasalamat muna tayo sa Diyos. Sige po, kausapin natin ang ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Dahil sa iyo, Panginoon, may kaligtasan. Dahil sa iyo, may kapayapaan. Dahil sa iyo, may pagmamahal, Panginoon. Dahil sa iyo ito, Panginoon. At Lord, kami ngayon ay magkukomunyon. Inaalala namin lahat ng ginawa mo sa aming mabubuti, Panginoon. Kasi kung wala ka sa buhay namin, Panginoon, hindi ito magiging maayos, Panginoon. Kaya maraming salamat. Lord, itong tinapay na ito, ang nagpapaalala sa amin na kami ay parte ng iyong katawan, Panginoon. Kaya Lord, aalisin namin ang kasalanan, tulungan niyo po kami, lalayuan po namin ito, Panginoon. At Lord, gusto namin ma-please ka namin, Panginoon. Kaya kapatid, kainin natin ang tinapay. Panginoon, itong juice na ito, Panginoon, na nagpapaalala sa dugo na pinagbayaran mo, Panginoon. Lord, hindi namin deserve, Panginoon, pero still binigay mo ito sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na mawawalan kami ng takot, Panginoon, na alam namin sa dulo, kung mawawala man kami sa mundong ito, kasama ka namin, Panginoon. Kaya maraming salamat. Kapatid, inumin po natin ang juice. At ito po ang maalala natin sa Pasko na ito. Ito lamang, katulad nga po ng sinabi ni Paring Coco Martin, Christmas joy is rooted in God's love, His hope, and kaya pag naalala niyo sinabi ni Coco Martin na love, joy, hope, ang maaalala natin ay si Jesus. Amen po ba? Kaya lagi po tayo. Sige po, palakpakan natin Diyos. And let me pray for you, God. Thank you, Lord, for this day, Lord. Alam namin, punong-puno kami ng pagpapala sa oras na ito, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na may problema man kami, may sitwasyon kami hindi namin maintindihan. Lord, you are with us. Emmanuel, God with us, Lord. Naniniwala kami, Panginoon, na may victory sa buhay namin kasi kasama ka namin, Panginoon, Lord. We believe in you, Lord. Kaya naniniwala ako kung dito, Lord, may kailangan ng provision, ikaw ang magpo-provide, Panginoon. Kung meron man dito kailangan ng pagagaling, Panginoon, pagagalingin mo in Jesus' name. There is power in your name, God. Naniniwala kami. At sa oras na to, Panginoon, lalabas kami punong-puno ng pagpapala. At Lord, samahan kami ng pabor mo at ng presensya. We love you, God. We honor you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody shout, Amen.